Base sa pinakabagong lumabas na pre-election survey mula sa WRN Research, pag-uusapan natin ang ranking sa mga posibleng maging susunod na Vice President ng Pilipinas. Ayon sa survey, halos 27% ng voters ay undecided pa. Kaya sa video na to, isa-isahin natin ang ranking mula sa pinakamababa hanggang sa nangunguna. Simulan na natin ang countdown. Sa ika-15 pwesto, nagsisimula tayo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nakakuha ng 0.4%. Si Mayor Benji ay isang disiplinado, reform-oriented leader na may malinis na reputasyon. May kakayahan siyang maglingkod sa mas mataas na posisyon, ngunit ang kanyang tagumpay sa national level ay nakadepende sa kanyang kakayahang mag-build ng mas malawak na suporta at political network. Sumusunod ng bahagya ay si Juan Edgardo Sani Angara na may 0.5%. Si Sonny ay isang abogado, ekonomista at dating senador ng Pilipinas. Anak ng dating Senate President na si Edgardo Angara, dala niya ang mahabang karanasan sa serbisyo publiko. Naging senador siya mula 2013 hanggang 2025. Kung saan pinangunahan niya ang mga batas na tumutulong sa edukasyon, ekonomiya at kapakanan ng mamamayan, kabilang ang Free College Law at Expanded Maternity Leave. Pasok sa pang-13 si Vince Dizon na nagtala ng 0.6% na voter preference. Dati siyang BCDA President at key player ng Build, Build, Build. Naging testing czar din siya nung pandemic at ngayon siya ang DPWH Secretary natin. Mula sa modernong New Clark City hanggang sa pagpapabilis ng mga bypass roads at flood control. Kilala siya bilang isang action man na tutok sa mabilisang solusyon. Nasa ika-12 pwesto naman si Senator Win Gatchalian na may 0.7%. Nagsimula siya bilang mayor ng Valenzuela City, kung saan pinangunahan niya ang mga reforma sa edukasyon at good governance. Bilang senador, naging pangunahing advokasya niya ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, energy reforms at proteksyon sa mga consumer. Kilala si Gatchalian bilang isang practical at result-oriented na leader, nakatuon sa konkretong solusyon para sa pang-araw-araw na problema ng mamamayan. May tie tayo sa pang-number 11 at number 10. Parehong nakakuha ng 1.9% sina Bam Aquino at Senator Amy Marcos. Si Bam Aquino ay isang negosyante, public servant at kasalukuyang senador. Bahagi siya ng kilalang pamilyang Aquino, ngunit gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng entrepreneurship at youth development. Bilang senador, pinangunahan niya ang mga batas na sumusuporta sa edukasyon at maliliit na negosyo, kabilang ang Free College Law at Go Negosyo Act. Si Bam Aquino ay tinaguriang boses ng kabataan, kaagapay ng negosyante at tagapagtaguyod ng kinabukasan. Si Amy Marcos naman ay isang veteranang politiko at kasalukuyang senador ng Pilipinas. Anak siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at kapatid ng Pangulong BBM. Nagsilbi siya bilang gobernador ng Ilocos Norte at kalaunan ay naging senador noong 2019, kung saan nakatuon siya sa mga batas para sa social services, agrikultura at lokal na pamahalaan. Kilala si Amy Marcos bilang isang matapang at outspoken na leader, hindi natatakot magpahayag ng kanyang paninindigan sa iba't ibang issue. Tumatalon sa 3% mark, nasa number 9 si Isko Moreno na may 3.5%. Isang dating aktor na naging public servant at ngayon ay kasalukuyang mayor ng Maynila. Bilang alkalde, pinangunahan niya ang rehabilitasyon ng lungsod kabilang ang paglilinis ng Manila Bay at pagpapaganda ng mga pampublikong lugar tulad ng Jones Bridge. Kilala si Isko Moreno bilang isang dynamic at hands-on na leader, nakatuon sa mabilis na aksyong at konkretong resulta. Sa ika-8 pwesto,
Nakapagtala ng 3.6% si President Bongbong Marcos para sa pagka-vice-presidente. Bilang Pangulo, pinangunahan niya ang mga programa para sa ekonomiya, infrastruktura at agrikultura na may layuning palakasin ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Isa na namang dead heat, parehong umabot sa eksaktong 5% sina Kiko Pangilinan at Cheese Escudero. Si Kiko Pangilinan ay isang abogado, senador at matagal nang tagapagtaguyod ng agrikultura at food security sa Pilipinas. Sa kanyang panunungkulan, pinangunahan niya ang mga inisyatiba para sa mga magsasaka, mangingisda at mga programa laban sa gutom at kahirapan. Kilala si Pangilinan bilang isang mahinahon ngunit progresibong leader, nakatuon sa reforma sa agrikultura, kabataan at social justice. Si Cheese Escudero naman ay isang abogado, senador at dating Senate President ng Pilipinas. Kilala siya bilang isa sa mga pinakabatang naging mambabatas sa bansa nang magsimula siya sa Kongreso bilang kinatawan ng Sorsogon. Bilang senador, naging aktibo siya sa mga isyong may kinalaman sa edukasyon, trabaho, disaster response at good governance. Sa kanyang panunungkulan, pinakita niya ang kakayahan sa pamumuno sa lehislatura at pakikipagbalanse ng mga interes sa loob ng Senado. Nasa panglimang pwesto si Senator Risa Hontiveros na pumapalo sa 5.9%. Isang dating mamamahayag, aktivista at kasalukuyang senador ng Pilipinas. Bago pumasok sa Senado, nagsilbi siya bilang kinatawan ng Akbayan Party List kung saan itinaguyod niya ang karapatan ng kababaihan at marginalized sectors. Kilala si Hontiveros bilang isang matapang at may prinsipyo na lider. Hindi natatakot ipaglaban ng tama at ang boses ng mga naaapi. Lumalapit sa dulo, nasa ika-4 na pwesto si Rodante Marcoleta na humahatak ng 8.4%. Si Rodante Marcoleta ay isang abogado at veteranong mambabata sa Pilipinas. Nagsilbi siya bilang kinatawan sa Kongreso sa iba't ibang termino at ngayon ay kasalukuyang senador. Sa kanyang panunungkulan, naging bahagi siya ng mga pagdinig at diskusyon sa mahalagang isyung pambansa, kabilang ang batas, regulasyon at mga usaping pampublikong interes. Kilala si Marcoleta bilang isang prangkang lider sa loob ng Kongreso at Senado, direkta magsalita at aktibo sa mga debate at oversight functions. Pasok sa top 3 at bumasag sa double digits si Senator Robin Padilla na may 11.7%. Isang aktor, action star at kasalukuyang senador ng Pilipinas. Bilang senador, nakilahok siya sa mga talakayan at panukalang batas na may kinalaman sa peace and order, kultura at reforma sa ilang bahagi ng sistema ng pamahalaan. Kilala si Robin Padilla bilang isang prangkang leader, diretsahan magsalita at may matinding presensya sa pampublikong diskurso. Dikit na dikit sa laban. Nasa second spot si Senator Grace Poe na may 11.9%. Si Grace Poe ay dating senador ng Pilipinas at dating chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Bilang senador, pinangunahan niya ang mga panukala at batas para sa transportasyon, edukasyon at proteksyon ng mga consumer at commuter. Kilala rin siya sa kanyang advokasya para sa mas maayos na serbisyo publiko at karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. At ang kasalukuyang nangunguna sa VP race ng WRN Research noong March 2026, hawak ang 12.2% voter preference, walang iba kundi si Senator Bongo. Si Christopher Bongo ay isang senador at dating special assistant to the President. Matagal siyang nagsilbi bilang malapit na aide ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago pumasok sa Senado noong 2019. Bilang senador, nakilala siya sa kanyang advokasya para sa kalusugan at serbisyong pangkalusugan. Kabilang ang pagpapalawak ng access sa mga ospital at medical assistance programs para sa mga Pilipino.
Kilala si Bongo bilang isang hands-on at service-oriented na leader, nakatuon sa agarang tulong at direktang serbisyo sa mamamayan. Ano sa tingin mo? Sino ang may pinakamalaking chance maging Vice President sa 2028? Comment down below at pag-usapan natin yan.